Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit atong pag-uusapan natin. Marcoleta, aarestuhin na kahit sino pa ang humarang. Grabe mga kaibigan, kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya na aarestuhin sa kasong plunder o pandarambong, isang kasong walang piyansa laban kay Marcoleta. Tumanggap umano si Marcoleta ng aabot sa 75 million pesos campaign donations sa mga negosyante na hindi dineklara sa kanyang sose. Todo tanggi naman si Marcoleta, panggigipit at ganti daw ito sa kanya dahil sa paglaban niya umano sa korupsyon, lalo na sa flood control anomalies. Biglang nag-organisa naman ng kilos protesta ang INC, nag-rally na walang permit ayon sa PNP na nagdulot pa ng matinding traffic. Ayon sa statement ng INC, tutol sila sa pag-aresto kay Marcoleta. Bakit daw plunder? Hindi naman daw nagnakaw sa kaban ng bayan, pero sa kabila nito, iginiit ni Ombudsman Rimulya, no one is above the law. Aarestuhin si Marcoleta kahit sino pa ang humarang. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nakatakda ng kasuhan ng plunder o pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggo. Definitely, for the Resolution Act, we're about to file it already. Dagdag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, maaari na rin kasuhan ng plunder ang correspondence ni Marcoleta na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Inimbestigahan ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025. Pagdidiin ng anti-graft body, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap niya ni Marcoleta. Umamin naman ang nooy congressman na si Marcoleta sa kanyang counter affidavit na tumanggap siya ng kabuuang 75 million pesos mula sa tatlong donors bago ang 2025 elections. Pero iginiit niyang lehitimong campaign donations ang mga ito para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado. Samantala, nasa preliminary investigation na raw ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva ayon kay Rimulya. Inaayos na rin anya ang mga maaaring isang pangkaso kay Senator Cheese Escudero, kaugnay pa rin sa flood control scandal. O yun mga kaibigan, kayo po ba? Pabor po ba kayo na arestuhin na si Marcoleta sa kasong plunder? Mantakin nyo naman mga kaibigan sinasabi kasi ni Piluka, pinag-iinitan lang daw siya. Ginigibit ng gobyerno ni Marcos dahil daw, siya lang daw naman ang matapang na lumalaban sa korupsyon. Talagang ito yung pinapangalandakan nila mga kaibigan, ganti daw ito ng administrasyong Marcos sa kanya. Kaya pala, mga kaibigan, may biglang rally ang taga-suporta ni Marcoleta. Pero sabi nga ni Ombudsman Rimulya, pananagutin ng lahat kahit sino pa ang humarang. Pero si Marcoleta, mga kaibigan, hindi natin maintindihan. Kung nagdadrama, matapang, pero mga kaibigan, heto yung ginagawa nila. Painggan niyo po yung sinasabi niya dito. Saglit lang po to. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. What? May pagganun pa siya mga kaibigan, oo. Tama ka dyan, Senador Marcoleta. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Tsaka kung talagang matapang itong si Senador Marcoleta, bilang isang mambabatas, bilang isang senador, hindi siya magtatago, di po ba, sa likod ng mga palusot na sinasabi niya, ganti lang ito, o gagamit pa ng mga nagrarally sa EDSA bilang panangga, o di ba? Pero sinasabi niya naman daw na handa siyang harapin ito. Handa naman pala eh. O ba't ang daming drama? Di ba? Ang tunay na matapang, Senador Piluka,
ay humarap ka sa korte. 'Di ba? Ilatag mo yung mga ebidensya at sinasagot yung mga akusasyon ng punto por punto. Kaya ngayon sinasabi ng mga kababayan nating INC, bakit naman daw plunder ang kinaso kay Marcoleta samantalang wala naman siyang ninakaw sa kaban ng bayan? O heto mga kaibigan, ang sagot ni Assistant Ombudsman Clavano. Pakinggan niyo po ito, ang ganda nito kung bakit plunder. Oo, paulit-ulit na kinukontra mga kaibigan ni Marcoleta at ng mga kasama niya. Eto. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts no na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage or kickback no. Itong mga to naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds no. So ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, explain ko lang din po yung context ng nangyari no. Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman, and at that time nag-file ho siya ng certificate of candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, 'di ba? Yes. Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga na 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga for another public office or if you're running for the same office again. No? So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no? 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, Correct. hindi ho ba? So, Yes. yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kanyang SOSE. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kanyang SALN. At by his own admission sa kanyang mga panayam sa ibang station, no, admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng I think 25 million or something to that effect. Tama, Na 25. 25 million po. Opo, oo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So, yun po yung ano talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kahalaga unless it is for the campaign. Pero hindi niya dineclare sa SOSE niya. So, hindi niya ginamit doon. So, balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaki na halaga. Galing. Kahit kami po, sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, talagang ano yun, either bribery or even plunder yun. Oo. And that Actually, goes for any public officer. Ayun mga kaibigan malinaw yung pagpapaliwanag dito ni Assistant Ombudsman Clavano. Ang plunder ay hindi lang yung pandarambong sa kaban ng bayan. Pasok din po yung plunder, yung mga pagtanggap ng mga suhol, kickbacks o komisyon mula sa mga kontrata ng gobyerno at yung paggamit ng posisyon, kapangyarihan o impluwensya upang makakuha ng pera o pabor mula sa mga negosyante o sino mang tao. Dito pumapasok yung kaso mismo ni Marcoleta. Ay nako. Iko yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi Correct, sa correct. isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabing plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaban ng bayan. So hindi rin pala, Oo. hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally. Opo. Pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RE 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Pero meron ding iba. No? Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito. So, So- pwede na siyang pwede na siyang, sabi kasi ang bali-balita, kakasuhan. Wala Wala pang pang kaso. formal. So, yung ang pagka na i-file na, kasunod na doon, Warrant. aarestuhin na siya. Opo.
Well, ano po yan? That's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basihan sa resolution na lalabas na po. Ang jurisdiction ho kasi ng ombudsman is public officials mainly. Pero may exception ho doon na if private individuals acted in conspiracy with the public official, then masasakop na din po sa jurisdiction ng ombudsman. Okay. Opo, yung kay Marcoleta, non-bailable po ang plunder, hindi po ba? Yes. Yes, opo. Non-bailable po yung plunder. If the evidence is strong, Yun nga. palaging may kulatilya, partner. Oo. Non-bailable crimes, Yes. if the evidence is strong. Palagi ko ini-example sa'yo. Ako, pwede mo akong kusuhan ng Correct. murder bukas. Kung wala may ebidensya, Oo. dapat makakapag-bail ako. Tama. Pero sa ngayon, Sir Miko Clavano, ang pakiramdam at paniwala ng ombudsman ay mayroon kayong sapat na ebidensya laban kay Marcoleta para hindi maging bailable yung plunder case na ihaharap sa kanya? Nako. Opo, yun po yung ginawa natin na reforma nung pumasok ho kami. Tinaas ho namin yung antas or yung threshold ng evidence na kailangan para mag-file ng isang kaso. Ang tinitigan ho natin ngayon ay certainty of conviction. Ibig po sabihin, kailangan lahat po ng elemento ng krimen ay merong ebidensya na. At gusto ko ring ipaliwanag po, no, Sir Alvin, Ma'am Doris, na hindi naman namin po ito sneak out. Hindi po namin talaga, we did not go out of our way para hanapin po yung ebidensya dito. Dahil lahat po ng ebidensya ay nanggaling ho sa kanya. Sa kanyang mga public pronouncements, Totoo. sa kanyang mga sipdambit po sa COMELEC. Yun po yung ginamit ng team. In fact, motu proprio po ang nangyari dito dahil narinig ng mga investigators ang mga sinasabi po ni Senator Marcoleta. Correct. Nag-open po kaagad sila ng isang motu proprio investigation. And hindi po nagtagal dahil nga po lahat po ng elemento ay nandun na po sa mga sinabi ho niya. Not just Senator Marcoleta but even the donors na nag-admit naman talaga na Yes. nagbigay sila ng 25 million each. Sige. Ngayon, may isang tanong lang related dyan sa kaso ni Marcoleta. Ang naratibo ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay iniisa-isa ninyo ang supporters or perceived supporters ni Vice President Sara Duterte para hindi sila makaparticipate at makaboto doon sa impeachment trial. Ano reaction niyo? Well, ano po, I think the next few weeks will show po no na wala ho talaga kaming pinipili na side or political clan dahil you will see at we will talk about Sec Money no na yung mga unang-una yung mga contractor po na sinasabi ni Ombudsman kahapon ay kakasuhan na rin po. Papasok na rin po yan ng preliminary investigation. Wala ho kaming tinitignan ibang factor kundi kung ano yung ginawa nila, kung may conflict of interest po ba, kung may project po sila na substandard or ghost. Yun lang po ang tinitignan ng Office of the Ombudsman. Dapat po kasi insulated po kami sa our history of our country. We have to get it right. Kailangan ho talaga na lahat po ng nagkamali ay gawing accountable dahil Opo. kaya tayo nagkaganito dahil yung impunity po, yung mga maling ginawa dati, wala namang accountability. Kaya lumobo na yung problema, kahit ano na lang pwedeng pasukan. Sa tingin ng tao, wala namang accountability. So, might as well, gawin na lang natin lahat para kumita. No? So, this is the time po na kahit sino, basta magkamali ho kayo, kakasuhan at ipaprosecute kayo, prosecute kayo ng Office of the Ombudsman. Dapat lahat, no? Lahat na may kabalbalan, lalo na dyan sa Kongreso at Senado, ay panagutin. Hindi yung ganito mga kaibigan, yung sinasabi ni Marcoleta, na kung sino pa daw yung lumalaban sa korupsyon, sila pa daw yung ginigipit. O diba mga kaibigan, ano yung ginagawa mong tanga at bobo? Ang kapwa po Pilipino, Marcoleta? Iba naman may kaso po kayo. Oo. Aminado po kayo na tumanggap po kayo ng 75 million. So dapat lang nabusisiin yan. Sagutin mo sa tamang lugar. Hindi yung nagrarason ka na para bang ginagawa mong mga DDS yung utak ng mga kababayan natin Di ba? Na parang napaka-gullible. Oo. Wag ganon. Sabi nga natin kung talagang matapang itong si Marcoleta, harapin mo yung kaso. Ganun lang kasimple. Hindi yung sinasabi na pinag-iinitan, no?
At sinisisi pa talaga ang Pangulo. Lagi na lang, gas-gas na yan. Tapos mga kaibigan nyo, nakikita natin dito, yung teorya siguro ng ombudsman, malamang ay ganito. O dito sa kaso ni Marcoleta. Hindi lang ito simpleng donasyon. Di po ba? Ito ay suhol. Oo, bribe. Sa huli, ang burden of proof ay nasa ombudsman. Kailangan nilang mapatunayan sa Sandigan Bayan na ang 75 million ay nakaw na yaman o galing sa suhol. At hindi lang ito simpleng abuloy sa kampanya na nakaligtaang i-report sa kanyang sose at sa kanyang salin. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.